Hello mga kababayan, no? Nandito na naman po ako, si Admin Rich, komentarista. Naku, nandiyan na po ba ang ating mga manunood dito po sa channel ninyo, no? Maraming po salamat sa mga kababayan po natin sa buong mundo, no? Sa Luzon, at saka sa Luzon, Visayas, Mindanao. At saka kamusta na po mga guys, no? Yung mga OFW natin, lalong-lalo na po yung nasa Middle East, yung mga naiwan pa po, no? Diyan sa may naiwan pa po ba ng mga OFW, ng mga Pilipino 'no, sa Israel? Meron po ay ayaw pong umuwi dahil nga, sa kanilang trabaho 'no. So mga kaibigan, ingat-ingat po tayo 'no, maraming pong salamat sa lahat po ng mga manunood po dito sa ating, live stream ngayon. Naku mga kaibigan, marami po tayong mga, issue ngayon 'no, na atin pong, kokomentuhan patungkol sa mga alam niyo na mga kaibigan 'no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at saka siyempre kay Digong. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo mga kaibigan 'no, shout out muna tayo sa atin pong mga, viewers, sa ating mga subscribers 'no. Oh, guys 'no, mga subscribers po ninyo 'no, maraming pong salamat. Sana po ay inyo din po kaming, i-subscribe 'no. Ako po sa aking Admin Rich 'no, sa aking pong YouTube channel at siyempre guys 'no, kay TPL3 at saka kay Banat Boy Mandirigma 'no. So maraming salamat talaga mga kaibigan 'no, natutuwa po ako dahil kahit po ay hindi ako, taga dito 'no, sa channel ninyo 'no, pero marami po sa inyo ay talaga namang, pumupunta din sa aking, channel at saka yung iba ay sa-subscribe na rin. Maraming pong salamat at siyempre guys 'no, meron din po tayo sa Facebook 'no, sa Facebook po namin Admin Rich, Rich Admin TV, Admin Rich TV at saka siyempre sa TikTok. Mapapanood niyo rin ang inyong lola sa TikTok. At o nga mga kaibigan, sandali shout out muna tayo, bago tayo mag-start 'no. So yung mga nandiyan, huwag po kayong aalis, sa shout-out po natin kayo 'no. Okay, punta po tayo sa page ninyo 'yan. Okay, kamusta po kayo 'no? Kayo mga kaibigan, okey. Naku, patalastas kaagad. Ayan, madaming patalastas, Sinyolo, okay. Okay, hindi ko pa makita yung mukha ko guys, Okay. So, tignan natin yung mga nagko-comment dito. Yan. Naku, sad to say hindi ko pa makita ang mga nagko-comment. O isa pa lang si Mrs. Maligalig 'no. Oh, Mrs. Maligalig, maraming pong salamat. Like na po. Ay, oo, tama ka diyan, Mrs. Maligalig 'no. So sa mga subscribers nandito 'no, paki-like na at siyempre yung mga mahal natin na mga DDS 'no, paki-like na. At siyempre yung mga mas mahal po natin na mga BBM supporters at mga BBM loyalist. At siyempre nandiyan din mga dilaw, pinklawan 'no, at, lahat po yung mga neutral at yung mga wala pong, political affiliation 'no, walang political party na sinusuportahan yung mga neutral. O mga kaibigan, ako dito lang po tayo sa ating channel dahil marami po tayong ibabalita sa inyo na talaga naman kayo ay, mapapanganga, mapapanganga talaga na. So mga kaibigan 'no, hindi ko pa makita yung mga sandali, dito sa, StreamYard. DMB, Romy, hello, Ma'am Admin Rich, happy Sunday. God bless. Naku, happy Sunday din sa'yo, Romy 'no, at maraming salamat sa iyong pagpunta dito sa ating live stream, 'yan. Okay, done like, 'yan. Maraming pong salamat 'no. At saka mga kaibigan 'no, sa mga hindi pa po pipindot, pakibayo na po 'no, pakibayo na po ng like mga kaibigan at, tayo po ay, siyempre kahit Sunday ngayon guys 'no, kasi na-miss po namin yung Wednesday kasi nga po ay, nag-play po dito, pinlay po yung sa hearing po 'no, ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon po Sunday mga kaibigan 'no, kahit po ngayon ay worship day para sa ating mga Christian 'no, ay, tayo po ay naka-live stream dito po sa page ni Niolo. Maraming pong salamat uli mga kaibigan 'no, at samahan niyo po kami, samahan niyo po ako sa ating live stream. Yan mga kaibigan, maraming pong salamat. Naku, dito lang kasi hindi lumalabas yung, hindi lumalabas yung mga
Oh, konti pa lang yung ano, sige mamaya na ulit tayo magsho-shoutout ha, 'pag nandiyan na po kayo at, isa-shoutout ko po kayo 'no. Maraming maraming salamat at bago tayo mag-umpisa mga kaibigan double tap, hindi pala, nasanay kasi ako guys 'no sa vertical live double tap. Pero dito mga kaibigan sa ating live stream ay, puwede niyong makita yung like button 'no. Sa vertical live kasi hindi niyo makikita, kailangan double tap pa. Pero dito po, ah 'pag nakapahalang or horizontal ay puwedeng makita 'no. Sa pakibayo-bayo na po ng like mga kaibigan para tayo po ay ganahan 'no sa atin pong di-discuss, pagkokomentary or komentaryo ng ating mga topic. Marami pong salamat guys at nandito pa rin kami sa Malaysia. Yan, madami po kaming napuntahan dito mga kaibigan. Pumunta po kami sa Genting Highlands. Alam niyo ba yung Genting Highlands? Ay grabe, para kang parang narating mo na yung langit. Sa sobrang taas po nito at talagang 'pag pumunta ka sa Genting mga kaibigan, makikita mo ay very foggy at 'pag tumanaw ka guys 'no, halos zero visibility na. Tapos kami po ay sumakay sa cable car. Naku, grabe po ang cable car nila, hindi po katulad sa ibang cable car na diretso lang. Ang cable car po nila ay pag talagang patusok para pong ganyan 'no, pyramid 'no, 'pag gano'n po talaga pataas po 'no. So kitang-kita po namin yung Genting Highlands mga kaibigan 'no, puro siya mga bundok guys, mga bundok at talaga namang ang gaganda talaga ng mga tanawin. Pumunta din kami sa Heritage City 'no, at, binigyan ng award 'no ng UNESCO Heritage City. Ito po ay, yung kanila pong heritage, yung kanila pong kultura 'no, nung sila po ay na-colonize pa ng British. Ang gaganda guys 'no, marami dito mga magagandang mga, lugar na napuntahan namin, malalayo mga kaibigan 'no. So yan na nga, start na nga tayo. O bago ang lahat, sabi po ni Nightbot, "Morning, makapili makapili new song at saka mag-subscribe na din sa main channel ng mga lugang DDS. Mabuhay, Karayuma at Kalibag, Labia," sabi po ni Nightbot, no? Yan. Okay, mga kaibigan, start na po tayo. Mamaya na po ulit tayo magbabasa ng komento kapag nag-comment na po kayo. Yan, good morning, Rudy Briones, 63. Good morning, madam. Good morning din sa'yo, Rudy Briones. Maraming maraming salamat sa pag-drop by dito sa ating live, no? Yan. Okay, guys. So, simulan na po natin ang ating first topic. Yan. Okay. Ang first topic po natin ngayon, mga kaibigan, ay patungkol po ito sa, okay, Cicada, COVID-19 variant not yet detected in PH, says DOH. Naku mga kaibigan, no? Ang sabi po dito no, sa GMA News, the Philippines has not yet recorded a COVID-19 case linked to the strain known as Cicada. Naku, meron kasi mga nagpe-fake news guys, no? Okay, tingnan natin which has been found in several nations, including the United States. The Department of Health, DOH, said Saturday. Kasi mga kaibigan, alam nyo, naririnig ko rin itong balibalita na to eh. Merong mga nagpapakalat na rin no, ng mga ibang mga tao na mahilig po na manakot no, sa ating mga kababayan na eto daw mga kaibigan, meron na daw dito no, yung COVID-19 variant na tinatawag nga na Cicada, no? COVID-19 variant. Pero ang sabi po ng DOH, mga kaibigan, ay hindi pa po ito nagdi-detect dito sa Pilipinas. So kalma, kalma lang kayo mga kaibigan dahil hindi pa ito nagdi-detect dito sa Pilipinas. So, nung nasa Pilipinas pa ako, no, nung hindi pa kami, wala pa kami dito sa Malaysia, hindi pa kami nagbabakasyon sa Malaysia, eh, siyempre, nakaranas din ako ng ubo, sipon, ayun nga, medyo malat pa ako, no? Pero, may mga nagsasabi, "Ay baka COVID yan, COVID." Kasi merong ano ngayon, may kumakalat ngayon na sinasabing variant ng COVID-19. Pero mga kaibigan anong sabi ng DOH natin? Wala pa. Kaya, kalma-kalma lang po na tayo 'no, kalma lang muna at, ingat-ingat na lang tayo. 'Pag pupunta po tayo sa mga places, sa mga public places, magdala po kayo palagi ng
face mask, 'no? Importante po 'yan. Alam niyo ba baga mga kaibigan 'no, na ako kahit na wala na pong COVID-19, lagi po akong nagbabaon ng face mask. Papakita ko sa inyo, Hmm. Oh, 'yan po, marami po akong face mask. At 'pag ako po ay, umaalis 'no, public places, ako po talaga ay nagfe-face mask, mga kaibigan. Alam niyo ba, dalawa ang dahilan bakit ako nagfe-face mask. Siyempre unang-una for, protection 'no, sa ating kalusugan. Kasi tignan niyo, kapag merong may sakit diyan, kung sumakay ka ng nasa close ka na ano, na, bus 'no, siyempre marami diyang mga tao, hindi mo malaman kung yung katabi mo may sakit na TB o kaya may ubo na nakakahawa or whatsoever, o 'pag may face mask ka, protected ka. Pangalawang reason bakit ako nagfe-face mask sa public places, lalong-lalo na sa Pilipinas, kasi for security reason na rin. Kasi sabi po sa'kin ng mga DDS 'no, sabi sa'kin ng mga DDS, "Oh, itong matandang 'to kapag nakita ko 'to, bibigyan ko 'to ng mag-asawang sampal." O at least kapag ako po ay naka-face mask, hindi ako masyadong kilala. Alam niyo naman mga kaibigan ano, yung mga DBS, talaga namang mahal na mahal ako at ang dami pinapaulan po talaga ako ng mga pangit 'no, mga kaibigan 'no, ng mga, salita, mga pamba-bash. Pero sabi ko nga, ay immune na po ako sa bashing 'no, at, okey lang po sa'kin 'yan yung pamba-bash, ako nga mga kaibigan, ine-encourage ko pa yung aking mga DDS na mga basher na mag-bash pa kayo ng mag-bash. The more bash, the more engagement. Yes, mga kaibigan 'no, so eto ang, ating unang topic guys 'no, ang, Cicada COVID-19 variant not yet detected in PH. So mga kaibigan 'no, huwag po tayo munang mag-panic dahil hindi pa po nade-detect 'no, not yet detected or not yet recorded, any incident 'no, na merong Cicada, ah COVID-19 variant, wala pa po mga kaibigan 'no. Yan po ay sabi mismo ng DOH. Kasi mga kaibigan, meron na-detect 'no sa United States, pero dun pa lang iyon. So pero ingat-ingat tayo mga kaibigan 'no, wear your face mask, magsuot po tayo ng face mask sa mga public places, yan. Oh guys, ano masasabi niyo tungkol diyan sa ating, number one na topic 'no? O sabi ni Nightbot, "Kamusta ka, Rudy Briones? Mag-iingat ka palagi." Yan, oo nga, Rudy Briones, mag-iingat ka 'no, kung saan ka man, pumupunta palagi 'no. And, ano pa, atin pong pangalawang topic mga kaibigan ay uy, nga pala guys, nakalimutan ko. Alam niyo ba kahapon 'no, nung kami ay, namamasyal, nakakalimutan ko mga kaibigan, nag-birthday pala ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan. So, dahil nakalimutan natin, medyo kantahan muna natin si, dating Pangulong Rodrigo Duterte, 'di ba? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang wish ko ay, ah, humaba pa ang iyong buhay na makarating ka pa sana sa at least 100 years 'no, para mas, mapagbayaran mo pa 'no, ang lahat ng mga ginawa mo sa mundong ito 'no. So sana ay umabot ka ng 100 taon para ikaw ay makapagbayad pa sa iyong mga ginawa, 'di ba? Kasi kapag alam niyo guys 'no, kapag kapag nawala ka agad sa mundo 'no, ay tapos na, wala na. Hindi mo na mapagbabayaran yung mga ginawa mong mali, yung mga ginawa mo, mga kasalanan mo, yung crime against humanity, 'di ba? Kaya para sa'kin, wish ko talaga na si dating Pangulong Duterte ay umabot sa 100 taon nang sa gano'n ay ma-feel na feel niya talaga mga kaibigan, yung talagang, pagbabayad 'no, sa kaniyang mga kasalanan na ginawa sa ating bayang Pilipinas 'no, mga guys. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung, pagkakakulong niya, guys, yung pagkakakulong niya sa ICC, wala yan kung ikukumpara mo doon sa, 30,000 'no, di umano sinasabi ng chair 'no, 30,000 na
na gano'n doon sa kanyang drug war. So mga kaibigan 'no, kahit na siya ay nasa ICC ngayon at kahit makulong pa siya diyan habang buhay, hindi pa rin po niya talaga, masasabi na wala pa rin talagang, hustisya para sa mga naging biktima nitong, war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi mga kaibigan 'no, para sa'kin 'no, magaganap lang or makukuha lang ang hustisya kung maibabalik ang kanilang buhay. Pero hangga't hindi nababalik ang buhay ng mga taong yun na namatay sa war on drugs, walang hustisya. Walang justice mga kaibigan. Paano masasabing justice? Hindi nga sila makakabalik. O, patay na sila. O, samantalang si dating Pangulong Duterte, binigyan siya mga kaibigan ng due process. At kita nyo ha mga kaibigan, na pagtatanggol ang kanyang sarili, no? Dahil mayroon siya mga na-hard na lawyer o sa ICC. So meaning to say mga kaibigan, may due process po si dating Pangulong Duterte. Pero yung mga namatay dito sa war on drugs si dating Pangulong Duterte ay hindi po nabigyan ng due process mga kaibigan, no? Kaya doon sa mga DDS, ito ha, sa mga DDS na nagsasabi na bakit daw ano, bakit matanda na, matanda na. Hello, ang dami pong senior citizen na namatay or pinatay 'no, mga kaibigan, sa war on drugs si dating Pangulong Duterte. Kaya huwag niyong sabihing matanda na, hindi po ibig sabihin na matanda na, hindi na magbabayad ng kasalanan 'no. Sabi pa ng iba, "Ay meron akong nakita, guys sabi ng isa, si ano nga, si Imelda Marcos nga, nung 2018 noong 2018 oh, ano pinatawad siya imbis na arestuhin siya, hindi siya inaresto. Hello, sabihin ko sa inyo kung bakit hindi inaresto si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sabihin ko sa inyo ha, eto ang nangyari. Oo, hinatulan siya sa Sandigang Bayan 'no, 7 counts of graft. Pero ang ginawa ni FL, Imelda Romualdez Marcos, kanyang inapila ito sa Korte Suprema. Ibig sabihin, pag inapila niya sa Korte Suprema, ibig sabihin, wala pa, hindi siya pwedeng ikulong kasi wala pang finality. Ganun yun, mga DDS, mga bubok na hindi nakakaalam ng proseso ng justice system dito sa ating bansa, no? Minsan naman basa-basa naman kayo, mga DDS, no? Mag-research naman kayo. Hindi po kasi sinabing, oy, nahatulan sa Sandigang Bayan, ikukulong ka agad, arestuhin agad. May gulay, ang bubugok nyo naman, Sunday na Sunday ngayon, ano? Okay, mga kaibigan, no? Punta na po tayo sa ating pangalawang topic. Naku, pangalawang topic pa lang to, no? Mga kaibigan, pero ang daldal na natin dito. Ito po mga kaibigan, no? Vice President Sara Duterte on Saturday called on the supporters of her father, detained President Rodrigo Duterte, to remain vigilant against the supposed weaponization of the law amid his ongoing legal ordeal before the International Criminal Court, ICC. Ang pa naman, Sara Duterte. Weaponization, locus talking. Sino ba ang nag-weaponize sa batas? Di ba kayo? Di ba yung tatay mo? Di ba? Eto ipaalala lang natin ng konti Mukhang nakakalimot yata si Vice President Sara Duterte. Talagang nagbubulag-bulagan siya sa tunay na nangyari sa panahon ng kanyang tatay. Ganito lang naman, sa panahon ng tatay mo, walang rule of law. Sa panahon ng tatay mo, walang batas-batas. Dahil ang batas nun ay si Rodrigo Duterte, ang tatay mo. Di ba? Yung sinabi ko kanina, yung war on drugs. Anong nangyari doon? Kill, kill, kill. Patay, patay, patay. Basta gusto niya na kahit na kahit nakita mo hindi pa talaga confirm. Hindi nga dinrug test. Pagkatapos inilagay lang yung pangalan doon, natipuhan lang. Ito si Pagkatapos kinabukasan, tumba. Di ba? Yan ba? Hindi ba yan weaponization of law? Di ba weaponization of law yan? Ano pa? Inamin mismo ng tatay mo, no? Vice President Sara Duterte, na siya, piskal siya, matagal siya naging piskal, ay nagtatanim ng ebidensya. At anong ginawa niya kay De Lima? Kay Leila De Lima, Senator, Congresswoman Leila De Lima, ay kanyang pinakulong. Una, bago niya pinakulong, ginawa niya ng intriga. Ano ginawa niya? Ginamit niya yung kanyang power, yung Kongreso. Syempre, sa panahon niyan, hawak niya yung Congress at saka yung Senado, no? Hawak niya sa kanyang leeg, no? Marami siya mga galamay dyan. Ano ginawa nila kay Leila De Lima?
hiniyahan nila pati yung pagkababae ng tao. Grabe talaga mga kaibigan, 'no? Inom muna tayo. Ito pa guys, ito pa ha. Tapos gumawa sila 'no ng mga intriga 'no, dahil yan kay Rodrigo Duterte. At meron daw sex video. O nasaan? O, ni isa nga walang nakakita ng sex video na yan. Dahil kung talagang meron yan, ilalabas yan. Knowing Rodrigo Duterte kung gaano siya kababoy. No, ganun po niya binaboy si Leila de Lima. Leni Robredo, ano ginawa niya kay Leni Robredo, di ba? Palagi na lang niya nga pinagsasabihan ng hindi magaganda ng mga salita. Sinabihan pa niya na, di ba? Sinabihan pa niya si Leni na mamatay ka na. Yan ba? Yan ba ginawa ba yan ni PBBM kay Sara Duterte? May gulay, si Sara Duterte ang gumanyan kay PBBM. Si Sara Duterte ang nagmumura at gustong magpatsugi kay PBBM. Samantalang sa panahon ni Rodrigo Duterte, grabe ang ginawa niya kay Leni Robredo, kay Leila de Lima. At si Trillanes, ginagamit din nitong si Rodrigo Duterte yung kanyang power para bawiin yung binigay na amnesty or yung binigay na kalayaan ni Pinoy dito kay Trillanes. Pero nagtagumpay ba siya? Hindi, kasi matalino si Trillanes at marami siyang ebidensya. Nung inakusahan siya, hindi ka naman nag-apply ng pardon eh. Pinakita ngayon yung mga ebidensya. Walang nagawa si Rodrigo Duterte dahil matalino si Trillanes. Akala niya kaya niya. Ano pa? Ginamit din niya yung kanyang power, no, ginawa niya si Trillanes ng mga pagbibintang na meron daw itong dollar account, no, sa ibang bansa, sa Singapore, at talaga namang inakusahan niya na nagnakaw o nangulimbat sa kabanang bayan, nagpayaman nung siya ay senador. Ano nangyari? Edi, sinabing gano'n na, okay, sige, tignan niyo bang accounts ko. Pumunta ngayon si Trillanes sa Singapore, nagdala ng mga media. Pumunta doon sa bangko na sinasabi ni Duterte. Ano nangyari? Pahiya na naman yung tatay niyo ng karton. So ano nangyari? Nung napahiya siya, ano sabi niya? Itong si Trillanes naman talaga, nagbibiro lang ako. Duterte, ganyan po ang mga Duterte. Nagtatanim ng ebidensya, wala naman silang mga talagang solid evidences, puro lang tanim ebidensya, puro lang ngalngal, puro lang paratang. Kapag nahuli, joke lang, yun, nagbibiro lang naman ito. Ito talaga si Trillanes. So, di ba? Ganyan po ang mga Duterte. Kuhang-kuha yan ni Sara Duterte, mga kaibigan. No? Ang sabi niya noon, nag-hire daw siya, mga kaibigan, no, para ganon yung tatlo. Tapos, nung siya ay naka-call out na, nung siya ay nagkakaroon na ng impeachment complaint, ano sabi niya? Wala akong sinasabi na may assassin. Sila lang nagsasabi niya. Wala akong death threat sa Pangulo. Sila lang nagsasabi niyan. My God, sinungaling! Ano? Yan ba mga DDS ang gusto niyo na maging presidente ng Pilipinas sa 2028? Sinungaling! Siguro kung totoo lang yung humahaba yung ilong, no, kapag nagsisinungaling, malamang ang ilong niyan nasa Amerika sa sobrang sinungaling, di ba? Yan ang gusto niyo talaga na maging presidente ng Pilipinas, isang babae na walang alam, sinungaling pa. Di ba? So ito ulitin natin sabi ni Sara Duterte ay maging vigilant daw yung mga DDS na mga bugok, no, maging vigilant daw kayo kasi wini-weaponize daw ang batas dito daw sa ongoing legal ordeal before the International Criminal Court. Kita mo mga kaibigan, kita mo yan, pinagbibintangan na naman niya ang ICC na merong nagwe-weaponize ng batas. Ay, may gulay. Ang ICC hindi yan Pilipinas. Iba dyan. Kita nyo nga, hindi nga umubra yung mga drama niyo eh. Hindi nga umubra yung mga sinasabi niyo na, kidnapping. Di ba? Hindi nga umubra yung mga paawa effect ni Kaufman. Hindi yun Pilipinas. Dito lang kayo
umuubra sa Pilipinas. Dito lang umuubra yung mga kadramahan niyo sa Pilipinas, pero doon sa ICC, hindi, no? Dahil doon, hindi niyo mababayaran ang batas, no? Eh dito, sad to say, kita mo. Tanungin ko kayo mga DDS dito, sige tanungin ko kayo. Bakit sa kabila ng lahat ng napakalinaw na mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte, no, sa kanyang impeachment, bakit pina-archive? Bakit pinadeklara na unconstitutional itong kanyang impeachment? Ginamit yung technicalities. May gulay, ano? Ito sa totoo lang, kung ako isa sa Supreme Court judge, mas titingnan ko yung substance. Mas titingnan ko yung evidence kaysa doon sa technical problems. Kasi, alam niyo mga kaibigan, mas importante naman yung substance. Dahil syempre, corruption yan corruption. Pag nanakaw sa gobyerno. At dito, bilang judge, no? Halimbawa, isa ako sa judge doon sa Korte Suprema, bilang judge, mas iisipin ko yung kapakanan ng taong bayan, hindi dahil sa technicalities. My gulay, kaya napakarami talagang nagsasabi, no, sa mga judges natin sa Supreme Court. Ano ba? Pero mga kaibigan, merong naglabas, no, ng kanyang commentary, opinion, itong si yung sa Vera Files, no, mga kaibigan, nagsabi siya before na nangyari, mga kaibigan, yung paglalabas ng itong ICC nitong Supreme Court, before nila nilabas yung kanilang sinasabi, mga kaibigan, no, yung declaration nila na unconstitutional ang impeachment ni Vice President Duterte, ay nakapaglabas po itong Vera Files, mga kaibigan, no, yung isang journalist doon na kilala, yung kalbo, no, nakalimutan ko yung pangalan Ang sabi niya, mga kaibigan, merong involved na ganito. May involved daw na ganito para paboran si Sara Duterte, maideklara na unconstitutional ang kanyang impeachment. Tuwan-tuwa pa, no? Tuwan-tuwa pa si Sara Duterte. Nagchi-cheer pa sila sa dahig. Paano naman kasi, mga kaibigan, bugok. Akala siguro niya na inabsuelto siya. Walang alam. Pati yung mga DDS, kitang-kita talaga. Walang kasalanan si Sara. Hello! Walang sinasabi ang Korte Suprema na walang kasalanan si Sara. Ang nangyari lang, ang 1-year rule ban, yun lang. Kaya diniklara na unconstitutional dahil nag-overlap daw, no, yung impeachment complaint, no? Hindi bawal daw, dapat isa lang daw in 1 year, no? So pinabura nila. Technicalities problem daw, pero kung titingnan natin, susuriin nating mabuti. Tama po ang ginawa ng House of the Representatives. Pero wala po tayong magawa. Na kung tutuusin, mga kaibigan, no, tayo po, democratic country tayo, dapat, diba, ang mga tao, yung boses ng taong bayan, dapat ang pinapanigan, mga kaibigan. Majority of Filipino people gustong ma-impeach si Sara Duterte. Atat na po ang mga Pilipino na ma-impeach po talaga si Sara Duterte. Dahil, mga kaibigan, hindi po natin pwedeng payagan ang isang magnanakaw, no, na isang tao na gustong maging presidente, Pangulo ng Pilipinas, na noon pa niya ginagawa yung kanyang mga korupsyon na yan, yung mga anomalya ng kanyang mga activities, ay tatakbo sa 2028 pagkatapos gusto pang manalo. Mga kaibigan, hindi po natin hahayaan yan tayong mga Pilipino. Pero guys, no, good thing dahil marami na po ang mga Pilipino ang talagang nagising. At sabi ko nga sa inyo, 1 milyon na lang ang boto ni Sara Duterte. Kaya nga, mga kaibigan, talagang niloloko nila ang taong bayan. Naglalabas sila ng iba-ibang mga pa-survey ng mga bayaran, no? Nagbabayad po sila doon. Hindi ko sinasabing peke yung kanilang pa-survey, Pero guys, meron po yung legit ang survey firm, pero meron po yan silang technique para po mapaangat si Sara Duterte. Paano? Siyempre, mag-survey sila mas marami sa
Davao City or sa ibang part ng Mindanao. Tapos pagdating sa Manila, konting-konti lang. Oh, napansin niyo ba yung kanilang mga pa-survey, hindi nila nilalabas, walang transparency, hindi nila nilalabas yung anong porsyento ba yung kinuha sa Mindanao, anong porsyento yung kinuha sa Solid North, to sa Norte. Ano ang percent ng kinuha nila sa Manila o sa Metro Manila. Walang transparency. Kasi nga mga kaibigan, mabubuking sila. Mabubuking sila na doon pala sila nagsasurvey sa baluarte ni Sara Duterte. Ay, naku mga kaibigan, no? Kaya si Sara Duterte palagi pong mataas. Kasi nga, doon nagsasurvey, doon nakapokus, no? Kukuha man sa Luzon, konti lang. Kukuha man sila ng mga tinatanong sa Metro Manila, konti lang. Pero doon sa Mindanao, napakarami at nakapokus po sila sa Davao. Akala niyo siguro hindi namin alam, no? Oy, hindi po kami nabuhay nung nakaraan sa panahon ni Jose Rizal. Nabuhay po kami ngayon, no? Tayo ngayon, in our present generation, at alam po natin yung mga pambubudol na ginagawa para iangat si Sara Duterte na hindi naman karapat-dapat na maging Pangulo ng Pilipinas. Wala kang ginagawa eh. O mga DDS dito, tanungin ko kayo saglit Tingnan muna natin yung Tanungin ko kayo. Okay. Sa 3 taon, ano ang nagawa ni Sara Duterte? May nagawa ba si Sara Duterte sa 3 taon ng kanyang pamumuno as Vice President of the Philippines? Ano ang nagawa ni Sara Duterte as Vice President? Huwag niyo sabihin sa akin, wala naman talagang trabaho ang Vice President eh. Kung ikukumpara ko si Leni Robredo sa panahon ni Leni Robredo, kita niyo naman, di ba? Napakakaunti. Naku, my God. Ang konti-konti nang binigay sa kanya na budget, mga kaibigan. Kay Leni Robredo. Napakakunti ng budget niya. Pero ano nangyari, mga kaibigan? Na-i-deliver ni Leni Robredo yung kanyang mga trabaho. Kasi meron siya nito, nakikipagtulungan siya sa mga NGO para talagang magawa niya yung kanyang mga trabaho. Kasi nga, ang budget ni Leni Robredo during the time, very, very small. Yan po ang ginawa sa kanya ni Digong, mga kaibigan, no? Pinahirapan talaga si Vice President Leni Robredo during that time. Binigyan ng napakakatiting lang, mga kaibigan, na budget. Pero si Sara Duterte, anong nangyari? Ay naku, laki ng budget na binigay ni PBBM. Pagkatapos, sa laki ng budget, ibinulsa? Alam niyo mga kaibigan hindi kayo mga DDS lalo na sa mga DDS, hindi kayo pwedeng magalit pag sinasabi namin na magdanakaw si Sara Duterte. Kasi sa totoo lang, kung hindi siya magnanakaw, sagutin niya ang impeachment. Bakit siya nagdi-deflect lang at bakit siya ang kanyang kampo ay lumalapit na naman sa Korte Suprema? Kung hindi talaga siya nagnakaw, sagutin niya ang kanyang impeachment complaint. Sino ba si Mary Grace Piato? Sino ba yung mga tao na yan na nilagay niya diyan sa mga resibo na yan, ng mga tao na mga wala namang birth certificate na sabi ng TSA ay hindi naman talaga tunay na tao? So kung talagang hindi siya magnanakaw, kung totoo hindi siya magnanakaw, dapat ay sinasagot niya yung mga complaint laban sa kanya. Pero anong ginagawa niya? Puro pag-iwas. Puro pag-iwas lang. Kaya kayo, na mga DDS, eto masasabi ko sa inyo, sabihan niyo yung inyong Vice President Sara Duterte na sumagot na lang at huwag na lang umiwas. Dahil kapag ginawa niya yan, ay sasabihin ng mga tao, ano ba yan? Iwas na naman? Next year, another impeachment na naman. Hindi siya tatantanan ng mga tao, ng taong bayan dahil gigil na ang taong bayan kay Sara Duterte. Dahil majority ng mga Pilipino ay gusto na siya ay humarap sa trial, magsalita at talagang bloodbath na sinasabi niya ay kailangan niyang gawin. Dahil kung hindi niya ginawa yan, mga kaibigan, si Sara Duterte ay mananatili magnanakaw sa puso, sa isipan, sa atay,
sa kidney ng mga Pilipino. Ayan ang paniniwala ng mga Pilipino na si Sara Duterte isang magnanakaw dahil hindi siya sumasagot sa mga katanungan sa kanya at hindi siya sumasagot sa mga bintang laban sa kanya. Puro lang siya deflection, puro lang siya general denial na wala namang kasense mga kaibigan, no? So, 16 ang lawyers niya. Tandaan nyo, 16 ang lawyer niya. Siya din, lawyer din daw siya. Nakasama yung mga Narbasa, Fortune, Salazar, at iba pa ng mga lawyers niya, ng mga dekalibre na mga mahal yan. O nasa na yung mga yan? Nasa na yung power? Ha? Kung kayo yung nag-aabogado dito kay Vice President Sara Duterte, ipakita nyo na talagang kayo ay magaling, no? Dahil ang mamamayang Pilipino, gusto namin ng bloodbath. Ayaw namin ng pag-iwas, no? Puro na lang kayo iwas ng iwas, no? Wala kayong mga Lord, so Sunday, happy Sunday. Tawag mo. Lord, sorry po. Guys, no, nagluluto ngayon si AJ. Yan, AJ, yan. Mag-hi ka. Hi ka Hello, muna. good morning. Yan po, nagluluto po si AJ, no? Nagising po siya. Si AJ po ang nagluluto lagi. No? Kami po ay nispoiled niya. Yan. Pero naghugas naman ako ng plato, guys, no? Pagkatapos na kumain, naghugas naman ako ng plato. Hindi ba pwede siya magluto, maghugas, no? Lahat, no? So, mabalik po tayo mga kaibigan, no? Kaya kayo, mga DDS, sabihan niyo si Sara Duterte, ha? Kung wala siyang kasalanan, kung hindi siya nagnakaw sa kabalang bayan, patunayan niya na talagang hindi siya nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi mga kaibigan, hanggat hindi siya sumasagot, hanggat hindi siya sumasagot, hanggat hindi niya sinasagot ang bonggang-bongga, eto mga katanungan sa kanya, mga kaibigan, hindi titigil ang mamamayang Pilipino magpapile ng impeachment complaint laban sa kanya yearly hanggang umabot ang 2028. Kaya Sara Duterte, sa mga DDS na nakikinig dito sa ating live, no? Eto sabihin niyo to sa inyong idolo. Sagutin niya ng bonggang-bongga. Ipakita niya na talaga totoo. Sinasabi niya, I want a bloodbath. Bloodbath sa imong mata? Bloodbath ka, hindi ka naman pala sasagot. Puro lang pag-iwas, di ba? Ay, naku, nakakagigil talaga. Sunday ngayon, no? Nai-stress tayo dito sa ginagawa ni Sara Duterte. Puro na lang pag-iwas, puro na lang mga akusasyon. Kasi daw pinupolitika siya. Kasi daw meron daw involved na mga pera, mga milyon-milyon na pera, para daw ipa-impeach siya. Hello! Sara Duterte, masasabi mo lang yan kung walang ebidensya laban sa'yo, kung pilit na pilit yung pagpapa-impeach laban sa'yo. Pero hello, kitang-kita naman natin, di ba, na talagang misuse of funds at saka talagang ginamit mo ang confidential funds na yan sa iyong sariling interest. Ito masabi ko lang masabi ko lang ito para sa kaalaman ng mga DDS Alam niyo ba, during the time, na kine-question, itong confidential funds si Sara Duterte. Alam niyo ba? Nag-jibe yung mga timeline. During the time na nawawala na at talagang naubos na ang confidential funds. Diyan din daw yung panahon na kung saan yung kanyang mga influencer ay nakakabili ng mga mamahaling gadget. Di ba mga kaibigan? Ito sabihin ko sa inyo kami mga vlogger, no, supporters si PBBM. Kami nire-recognize, no, na vlogger. Pag si PBBM merong event, ay nakakapunta din kami, nagko-cover kami. Pero ito sabihin ko sa inyo, lang ng trip namin ngayon sa Malaysia. Kanino ito? Kaninong pera to? Pera namin, galing sa bulsa namin. Hindi kay PBBM. Pero sa inyo, kanino galing? Yung pera na ginagamit ng mga DDS influencer para makapunta sa Netherlands. Alam niyo ba kung magkano? Alam niyo ba kung magkano ang ticket lang? Ticket pa lang sa Netherlands? Aba, kung wala kang
300,000 pataas, hindi ka makakapunta ng Netherlands. Ha? May accommodation pa, merong pagkain, ticket, yung pagpunta mo pa, naku, yung bibilhin mo pa doon. O, di ba? Hindi ka makakapunta. Pero magtataka ka, o influencer nila, walang trabaho. Pero nasa Netherlands, di ba? Nagsasaya sa Netherlands. So, ano ibig sabihin nun? Ganyan, influencer ng mga DDS. Busog na busog ang inyong mga tiyan. Galing sa inyong mga idolo. Pero kami mga BBM, pag umaalis kami ng bansa, kanino ang aming pondo na nakukuha? Galing sa bulsa namin. Ngayon nga, butas ng bulsa namin. Dahil, papunta kami sa kung saan-saan, ang lalayo ng pinupuntahan namin, bumibili kami, kahapon nga lang, marami akong nabili. Tapos kumakain kami. Butas ang bulsa namin. Pag uwi namin sa Pilipinas, butas ang bulsa namin. Kayod-kayod din naman kami sa Facebook. At Uy, kayod din naman kayo dyan. AJ, sige, sabihan mo yan yung mga walang hiyang DDS na yan. Sabihan mo. Dito, sariling pera namin ginagamit namin para makapag-travel kami. Nag-ipon muna kami. Pero yung mga DDS, ang kapal na mukha, lantaran ka nilang magyayabang. So, saan nila kinuha yung pera nilang ginamit sa pang-travel na? Di ba, last time nga, na-inquest sila sa Congress, inamin nila na all expenses paid sila sa China. Correct. Yun pala, umamin sila. So, sino ngayon ang bulastog ng mga vlogger? Correct. Kasi itong mga vlogger na ito, mabayaran talaga. Tsaka, gumagawa ng mga issues at ng mga fake news dahil binabayaran sila. Correct. Wala aming ginagawang fake news kung ano ang issue. Yun ang aming topic. Tama. Ayan si AJ, nagluluto siya kaya may hawak siyang So, he's cooking, no? Tawa ko din ito. Nagluluto, he's cooking. Eto yan. Totoo yung sinasabi ni AJ. Kapag kami ay magta-travel, sarili namin pera, galing sa aming sariling bulsa, hindi katulad sa inyo, ng mga influencer nyo, no? Dahil kinukuha, kasi, napakabilis lang ng pera sa inyo. Syempre ba naman, meron kayong pogo, meron kayong mga illegal na mga activities, no? Yung kampo na yan, no? At talaga namang, dyan, marami kayong pera. Eto mo, sabi ko nga sa inyo makakapagbayad ka ba ng 16 lawyers? Tapos may Kopman pa, 140 to 150 million a month. Ano yan? Sige nga. Ano masasabi niyo mga DDS? Tignan natin. Mag-comment kayo dito sa comment section. Ipagtanggol niyo si Sara Duterte. Ipagtanggol niyo ang mga Duterte. No? Ano masasabi niyo? Sige, tignan natin dito Okay. Walang nagawa. Sara, walang nagawa sa bayan. Sabi ni BMB admin. Ay, naku, totoo ka talaga dyan, no? BMB admin, Armin. No? Walang nagawa si Sara Duterte sa bayan. BMB admin, Armin, magandang araw sa iyo. Love ka ni Lord, sabi ni Nightbot, no? So, yan totoo yan talaga, no? Na si Sara Duterte walang nagawa sa bayan, no? So, mabalik tayo, no, sa topic natin, no, dito, sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte, no? So, mga kaibigan, eto nga, no, wini-weaponize daw, no, ng ICC, no, yung itong ICC na to, no, maging vigilant daw ang mga DDS, no, sabi niya, against the supposed weaponization of the law amid his ongoing legal ordeal before the International Criminal Court. Diba? Alam nyo, itong mga DDS na to, eto, anong gusto nyo? Si Digong, ginanon lang? Gusto nyo ba yun? Ang ganonin lang si Digong. Di ba mas maganda to? Due process ang ginagawa sa kanya. Diba? Binibigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya. At simple lang naman yan Kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Kung wala kang kasalanan, ipagtatanggol mo ang sarili mo. Simple lang yan. Naalala ko during your time, nung si Rodrigo Duterte, ang Pangulo ng Pilipinas, madalas niyang sabihin na, kung walang kasalanan, bakit natatakot? Ngayon, apply natin sa inyo. Kung wala kayong kasalanan, bakit kayo natatakot?
Bloodbath na tayo dito. Oh, tuloy ang impeachment, di ba? Tuloy din ang itong ICC, itong pag-uusig ngayon kay Digong. Ituloy yan. Walang weaponization of the law dyan. Wala. Katotohanan lang tayo dito. Mga guys, no? Kung sino may kasalanan, managot! Bumati ka muna, Ali. Yan, di ba? Gising na si Ali. Kami po ay medyo ginabi, no? So, matagal kami nagising. So, yan ha, mga DDS ha. Eto, sasabihin ko sa inyo ha. Kung walang kasalanan si Duterte, sinasabi nyo na walang kasalanan, huwag kayong matakot, no? Dahil si Duterte ay merong mga lawyer na mga dekalibre. At huwag din kayong matakot sa ginagawang impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil si Sara Duterte ay napakaraming lawyer, 16, di ba? Plus siya ay isang lawyer din, no? So, yan mga kaibigan So, yung sinasabi dito ni Sara na weaponization of the law, hindi po totoo yan. Guni-guni lang niya yung sinasabi niya. Ganito yan guys kapag gawain mo, ibibintang mo sa iba. Dahil gawain po ng Duterte administration na i-weaponize ang law, so akala nila lahat na, no, ay ginagawa ang kanilang gawain. Pero mga kaibigan, no, ang ICC po ay patas sa kanilang investigasyon at hindi po dito ma-weaponize ang law. Ang gumagawa lang ng mga kaibigan ay ang dating administrasyon, si Rodrigo Duterte, at kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon mga kaibigan, ito ay karma! Karma ang nangyari sa kanya ngayon mga kaibigan. Kung anong ginawa mo sa buhay mo noon, yung pagpapasasa mo sa power, sa pangyarihan, no? Ginamit mo ang iyong power para gawin, no? I-oppress sa mga tao para gawin mo yung i-advance mo yung interest. Ayan, karma ang nangyari sa kanya ngayon. Karma. Yan talaga ang katotohanan. Kaya kayong mga DDS, eto sasabihin ko sa inyo, kung ayaw niyong madamay sa karma, magsialis na kayo sa DDS camp. Dahil ano sabi sa Biblia? Pasukan natin kasi mahilig akong magbasa ng Bible. Ano sabi sa Bible? Kapag alam mo na kasama, kapag alam mo na yung ginagawa ng isang taong yan masama, pero inaayunan mo pa rin. Kasama ka dyan. Diba? So mga DDS, kayo ay matuwa dahil si Digong ay binigyan ng due process, di ba? Maraming po salamat sa nagbigay po ng ng pakape. Maraming salamat sa nagbigay ng pakape. Sino? Sandali Nakita ako dito May nagbigay ng pakape or palipad, no? Tawag nila dyan palipad. Sandali. Ano po natin recognize po natin. Yan. Yung nagbigay ng palipad ay si yan. Sandali Okay. Sandali Ipapatingin ko na lang sa aking assistant, no? Kasi hindi ko makita dito Hindi nag-a-appear dito. Ayan May nagbigay ng palipad. Diba? Ayan. Mamaya po, i-recognize ko kayo. Hindi ko kasi makita dito sa aking, end, no? So, ayan mga kaibigan. Kakulango.
luga, luga.